Share ko lang tong napakagandang reminder na to. Tandaan ninyo, tulad kayo ng mga tupang sinugo ko sa mga lobo. Kaya maging matalino kayo gaya ng mga ahas at kasing amo ng mga kalapati. Mag-ingat kayo sa mga tao dahil dadakpin nila kayo at dadalhin sa hukuman. At hahagupitin nila kayo sa kanilang mga sambahan. So ano po bang context nitong chapter 10 ng Matthew? Ito po yung mission discourse ni Jesus. Sinugo niya po yung 12 apostles niya para gawin yung Great Commission, i-share yung salvation na matatagpuan lang kay Jesus. Imagine, sinugo ni Jesus tong mga disciples niya na walang armas, walang political power or protection, only His authority and His word. Kaya kapag binasa niyo uli, walang pinangako si Jesus na kapag sumunod tayo sa Kanya, kaganda yung takbo ng buhay natin, magiging smooth na, magiging healthy and wealthy ka na. Instead, madaming opposition ang mangyayari. So, obedience to God does not guarantee comfort. Sabi doon sa English translation, Jesus sent His disciples as sheep among wolves. Tupa sa gitna ng mga lobo. Ang mga tupa, walang natural defense yan. Pero ang mga lobo, meron. Pero hindi ginawang lobo ni Jesus ang kanyang mga alagad. Ginawa niya silang marunong. Diba? Sabi doon, be wise as serpents. Tinutukoy doon discernment. It speaks of discernment, not deception. Diba? Baka kasi isipin nyo, pag narinig nyo yung serpent, ito yung yung deceive kala Adam and Eve. Hindi. Be wise as serpents. It speaks of discernment, not deception. The serpent survives because they perceive danger early. And as a believers, we are called to understand the world. Yung sistema neto, yung deception neto, na hindi tayo nagiging worldly. Hindi tayo nako-compromise. Sinabi doon, di ba? Be wise as serpent and innocent as doves. Yung innocent as doves, ang tinutukoy dyan, yung purity natin. At sa verse 17, mas malala yung warning doon, di ba? Na yung persecution or yung pag-uusig, hindi lang magmumula sa mga secular or sa mga atheists, kundi sa mga relihiyosong tao din. So pinapakita ni Jesus dito na ang pagiging relihiyoso ay hindi automatic na naka-align ka na agad kay Lord or nasunod ka sa kalooban niya. At totoo yan, kasi yung persecution, minsan hindi yan nanggagaling sa mga obvious na kalaban ng Diyos, mga secular, di ba? Minsan, nagmumula yan sa mga religious, yung mga nagpo-profess na sila ay maka-Diyos, sila ay Kristiyano. So tayo as a sheep, katulad ng ginawa ni Jesus sa mga disciples niya, Jesus sent His disciples into a danger. Pero hindi para makain, di ba? Or ma-devour, but to expose those wolves. So sheep do not win by surviving. They win by remaining innocent while suffering. Because suffering exposes truth. This is why cross look like defeat. Pero ito yung greatest victory na nangyari sa human history. So as a believers po, this is a great reminder. We are called to be wise as serpents, but innocent as doves. Kailangan po ina-expose natin yung katotohanan without compromising, without conforming to the pattern of this world. Romans 12 verse 2. Yan po ang sinasabi ng salita ng Diyos. At expect po natin yung mga persecution. But take heart, sabi po ng Panginoong Jesus, I have overcome the world. Amen?